na kahit tuloy may sakit yung nanay, kahit na kailangan magsama yung anak at magulang, pag nagpakasal, como born-again Christian o Bible-based Christian, iniiwan yung magulang dahil sabi doon ng Bible, a man leaves his father and his mother. Noong unang panahon, meron niya na territorial equivalent and meaning yung iniiwan ng magulang, kasi kung hindi ka aalis sa bahay ng iyong magulang at maninirahan sa malayo, hindi kakalat ang inyong lahi, hindi dadami ang inyong teritoryo. Kaya nung kokonti pa lang ang tao, nung unang panahon, nire-require nila na aalis ka sa iyong magulang, pupunta ka sa malayo-layong bayan, para dumami ang teritoryo nyo. Ganon din yung mga dahon, ganon din yung mga buto ng halaman, lumilipad yan para makalating sa malayo, para dumami yung halaman na nakakalat sa iba't ibang lugar. So nung araw, pag sinabi nyo, leave your father and your mother, because there was such a need for the families and the tribes to increase their territorial growth, hindi yan laging totoo sa lahat ng panahon. So dapat tinitingnan mo lang, kailangan ba yun? Kung hindi naman, hindi ka maobligado na iwan yung nanay mo o tatay mo. Leaving one's father and mother also does not only mean physical separation, although it may. But it may mean a change of primary belongingness. Ibig sabihin, nung araw talagang, ang anak ay talagang ang belongingness mo sa magulang, tatay at nanay. Pero pag nag-asawa ka, dapat mong isipin na may kabiyak ka na. Meron kang kapartner sa buhay na siya ngayon ang number one mo na katropa talaga, kagrupo, kasama. Pero hindi ibig sabihin tatanggalin mo yung magulang mo sa listahan. Dapat lang maglalagay ka ng puwang sa iyong puso na this time, because you have a spouse, there is going to be a very special relationship that only the two of you share, that not even your parents share with you. Because your father shares it with your mother, and your mother shares it with your father, therefore it's only rightful that you share it with your spouse. Nagkakalituhan, nagigulo, kung halimbawa, yung nanay nung ikinasal ay gustong makisali doon sa mga ikinasal. Gusto niya sumali sa usapan, sumali sa samahan nila, sumali sa pagpapalakad nila ng kanilang bahay, yung nanay nanghihimasok. Dapat siya, yung bahay niya, ang paandarin niya, pero yung bahay ng manugang niya, hayaan niya yung manugang magpaandar. Kasi, ang magka-partner, yung mag-asawa. Kaya pag sinuri po natin ang kahulugan ng pag-asawa at pagpayag ng magulang na mag-asawa ang anak, pumapayag ka rin na may iba na siyang kapartner sa buhay. Hindi na pagod, hindi na putol ang relasyon nyo bilang magulang at anak, pero ang kapartner niya sa buhay ay ang kanyang asawa at hindi yung magulang. Dapat clear yun, para tahimik ang buhay. May isa pang kahulugan yan, naging symbol lang yung a man leaves his father and his mother. Pag nag-aasawa ang isang tao, the man must also leave his barkada and his friends, his relationships and activities that exclude the partner. The same with the woman. Hindi pwede na meron ka ng asawa tapos mas close ka pa sa friend mo kaysa sa asawa mo. Mas close ka pa sa kabarkada mo, mas marami ka pa activity na yun ang kasama mo. Gumugulo ang buhay may asawa. Kung ang magulang ay sinasabi sa Biblia na iniiwan para ka mag-asawa, di lalo naman yung mga ibang mga kaibigan na kaibigan mo pa rin sila, hindi lagot ang inyong relasyon, pero ang pinakamalapit mo na ngayong kaibigan ay ang iyong asawa. Yan ay kung gusto mo ng tahimik na buhay. Dahil merong mga asawa, sobrang barkadero, the wife is left outside of an inner circle that is shared only by the friends. Ba't ka pa nag-asawa? Huwag ka na mag-asawa kung gano'n ang gusto mong uri ng pamumuhay. Now, that is the context of marriage, but not all people are meant to get into conventional marriage just to connect with fellow humans. Conventional marriage is not the only venue for oneness of soul and for love between people. Unang Korinto 7:1, mabuti sa isang lalaki ang huwag mag-asawa, sabi ni Paul. Pag sa kanya kayo nakinig, hindi siya masyadong nagbibigay ng urgent importance to matrimony. At sabi sa unang Korinto 7:8, ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda, mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko. Yan ay personal stand ni Paul. Yan ay hindi God's command. Stand ni Paul. So choice nyo yan kung gusto nyo i-apply sa buhay nyo or not. But you know that Paul was not a big fan of marriage. Kasi iniisip niya noon, napakapanganib ng mundo, darating na ang paghuhukom, etc., etc. Huwag ka na magtayo ng pamilya, huwag ka nang mamahay, dahil ang unahin mo na yung mga misyon. Yun ang kanyang pananaw noon. So, unang Korinto 7:12, sabi niya, sa iba naman, ito ang sinasabi ko, ako ang nagsasabi, at hindi ang Panginoon. So, may mga ganong qualifier si Paul
na opinion ko lang itong sinasabi ko sa inyo, hindi ito galing sa Diyos. Therefore, optional kung gusto niyong sundin or not. And I like to think that his opinion about marriage is one of those areas wherein it is not a teaching from God, but an opinion of somebody who was trying to apply godliness into daily life. Now, pinag-usapan po natin yung limitado at specific na sense ng paglagay sa tahimik na pag-aasawa. But there is also a broader sense of paglagay sa tahimik. It can also mean find your friend, find your kaibigan. Hindi lang sa pag-aasawa, nagkakaroon ng koneksyon ng tao sa kanyang kapwa. Hindi lang sa matrimonyo, nagiging isa ang espiritu ng mga tao. If we're going to consider the bond that existed between David and Jonathan, for instance, si Jonathan po yung crown prince, anak ni Haring Saul, dapat siya ang magmamana ng korona, but David was the anointed one of God to be the next king. So Saul was actually very, very angry about David, at nagulat na lang siya na close friends pala si David at saka yung anak niya na si Jonathan. Si David at si Jonathan, meron silang connection, pagkakaisa, na yung kaluluwa nila, naging isa ang kanilang espiritu. 1 Samuel 18:1, ang kalooban ni Jonathan na anak ni Saul ay napalapit kay David. Napamahal si David kay Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. So kung paano mahal ni Jonathan ang sarili niya, ganun niya minahal si David. 1 Samuel 18:3, dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, isinumpa niya na sila magiging magkaibigan habang buhay. Sa English, friend. Sa Tagalog, magkaibigan. Nakita niyo po ang ganda ng wika natin. Magkaibigan, ang root word, ibig. Ibig kita, ibig mo ako, may pag-ibig na namagitan sa atin, tayo'y magkaibigan. No? Ang ganda-ganda ng weight ng word na yon. 1 Samuel 20:17, hiniling ni Jonathan na muling mangako si David na sila'y magiging tapat sa isa't isa. So there was this very special bond, definitely outside of the usual matrimonial bond, but nevertheless their spirits were one. Consider the bond that existed between Jesus and Martha and Mary and Lazarus. Magkakapatid po si Martha, si Mary, si Lazarus. Pero meron silang very special bond with Jesus. Juan 11:5, mahal ni Jesus ang magkakapatid na Martha, Maria, at Lazaro. Alam natin na mahal ni Jesus ang buong humanidad. Mahal niya ang lahat ng tao, pero iba ang personal na pagmamahal niya sa magkakapatid na ito. There was a bond. Once more, it is not within the usual matrimonial sense of oneness of souls, but there was oneness nevertheless. Juan 11:35-36, nung namatay si Lazaro, tumangi si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ang pag-ibig ng Panginoon kay Lazaro ay napakatindi na nung namatay si Lazaro, tumangis siya ng tumangis na hindi naman niya ginagawa tuwing may namamatay na tao. And consider the bond between Jesus and John the Beloved, the apostle that Jesus loved very much. Juan 13:23-25. Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. Humilig ang alagad nito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba yun? Nakita niyo po yung very special bond between Jesus and John, the Beloved, that John would even recline on the chest of Jesus. No? At nakahilig siyang ganyan habang may itinatanong in the full view of everybody, and nobody was embarrassed. Later on lang naman dumating yung mga pagmamalisya sa ganitong uri ng mga pagmamahalan ng mga tao, and John was even called the Beloved. Dahil talagang special yung pagmamahal sa kanya ni Jesus. So, may paglagay sa tahimik sa matrimonyo, may paglagay sa tahimik na meron kang koneksyon at pakikipagmahalan sa iyong kapwa without matrimony as context. At meron pong sublime and highest sense of paglagay sa tahimik. It is to find God and to be one with God. So we become one either with our spouse, we become one with very, very special friend or friends, and we become one with God. Na pag ng tao, nakakonekta siya ng matibay sa mga iba't ibang koneksyon na ito, tumitibay ang kanyang ugat, lumalalim ang kanyang pagkatao, at siya ay lalong nagkakaroon ng kapasidad na magkaroon ng katahimikan sa buhay. Kaya lang naman marami halimbawang playboy kasi hindi pa umiibig. Pero oras na umibig na, nananahimik din. At sabi nila, up to a great degree, it can be true, no
man in love will go with a prostitute. Pagka in love ka talaga sa isang tao, wala ka ng gana sa iba, lalo kung prostitute. Wala ka naman talagang pag-ibig, wala kayong relasyon, bakit ka magkakaroon ng interes? So nagkakaroon lang ng napakarami ganyang uri ng pakikipag-ugnayan at relasyon because the people involved are not really in love. So hindi sila tahimik, hindi sila nakareserba, hindi sila payapa, naghahanap, naglalayag, nagbabaka sakali. Meron namang palipat-lipat ng nobyo, palipat-lipat ng mga kaibigan kasi nagbabaka sakali na makakita ng makakapalagayang loob at matatahimik sila sa kanilang pakikiisa sa spirito ng mga taong ito. Pero ang pinakamalalim dyan, yung talagang makipag-isa ka sa Panginoon. Which does not mean na hindi ka na pwede makipag-isa sa kapwa-tao. Kasi tayo nilikha sa wangis ng Diyos na meron tayong maaring several connections, all of them quality. Unang Korinto 6:17, ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nagiging kaisa niya sa Espiritu. At napakalalim ng kapayapaan ng tao, nakaisa niya ang Diyos. Hindi siya nakikipaglaban, hindi siya nakikipagtunggali, hindi siya nakikipag-contest. Tahimik ang buhay niya sa piling ng Diyos. Pangalawang Korinto 5:20, hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Kung gusto niyo pa, palitan yung diin maging kaibigan kayo ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Paano natin gagawin ang pagpapatahimik sa buhay? Dinefine lang natin kanina yung mga conventional and non-conventional kinds of connections with people. So sa context po ng conventional na katahimikan, ibig sabihin sa pag-aasawa, sa buhay may asawa, paano ba talaga pinapatahimik ang buhay? Bakit maraming may asawa, magulo ang buhay? Bakit maraming buhay may asawa, parang gera? So sa konteksto po ng pag-aasawa, paano pinapatahimik ang buhay? Unang-una, marry the one you love. Yan naman ay sa mga hindi pa kasal. Meron pa kayong choice, marry the one you love. Yung minamahal ang pakasalan. Kasi siyempre, pagka nagmamahal ka, marami kang napapatawad, marami kang nagagawang mabuti, inspirado ka, mas tatahimik ang iyong buhay. So marry the one you love, marry only for love. At lagi ko yan pinapakiusap sa mga magulang. Alam natin ang mga magulang, maganda ang intensyon sa kanilang mga anak. Pero kung intensyon nyo, itong taong sa tingin nyo ay napakatino, may kinabukasan, ang husay-husay, pero hindi naman yun ang mahal ng anak nyo, eh hindi naman yun ang magandang kandidato na pakasalan niya. Because people should marry only for love. Sa hirap ng buhay may asawa, kung wala kang pag-ibig sa simula pa lang, paano ka titagal? Paano ka magdurusan ng may kagalakan sa loob ng iyong puso sa iyong mga sakripisyo? Because you need lots of love to keep a relationship. Whenever young people come to me and young professionals come to me and young adults and say, and ask me about this, kung may mga choices sila, A, B, C, sino ba yung mahal mo talaga? Sundin mo ang puso mo. Kasi pag nagpakatalino ka sa obra, sa pagpili ng mapapangasawa, baka nga umasenso yung buhay mo, meron kang kotse, may bahay ka, pero masaya ka ba? Dapat masaya ka pag nag-asawa ka. Tandaan nyo, pag kakausap ko dito, yung mag-aasawa pa lang. No? Yung may asawa na, yan na yan. Di ba? Pasensya na kayo dyan kung hindi kayo naka-jackpot. Pero, kung may chance ka pa, kaya ito sa mga magulang ang mga magulang kasi, sa kagustuhan nating mapabuti ang ating mga anak, utak lang natin ang gumagana. No? Pero, yung pag-ibig ng dalawang tao dapat hindi hinahadlangan. Sapagkat, kailangan ng maraming pag-ibig sa buhay. Kahit wala kang kinakain, umiibig ka, masaya ka naman. Kaysa para masagana ang iyong buhay, pero matabang ang lahat. Unang Pedro 4:8, ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Pag nagmamahal ka, marami kang pinapalampas. Marami kang pinapatawad. At salamat na lang dahil mahal tayo ng Diyos, kaya pinapatawad tayo. Napapawi ang marami nating kasalanan. Ang magkasama kasi sa buhay, laging magkakaroon niya ng conflict, sinasadya man o hindi. Kung hindi mo mahal yung nakiki-conflict sa'yo, ang daling makipaghiwalay, ang daling lumaki ng gulo. Pero kung mahal mo, napagpapasensyahan mo yun. Sabi nga nila, ang pag-ibig ay may mata, ang pag-ibig ay hindi bulag. Yang marunong na umibig, bawat sugat ay bulaklak. Kaya kahit nasusugatan ka na, tingin mo pa bulaklak. Kasi in love ka No? Pero pagka hindi ka in love, masyado kang matalino. Ang pag-ibig kapag duwag ay payapat walang agos. Walang talon, walang baha, walang luha, walang lunos. Ngunit pag-ibig na dakila ay puso ang hinaanod.
pati dangal, yamat tunong, nalulunod sa pag-irog. Sabi niya ni Jose Corazon de Jesus, sabi niya, ang pag-ibig na buko pa ay nakikinig pa sa aral. Tandang di pa umiibig, nakikita pa ang ilaw. Ngunit kapag nagalab na't pati mundo'y nalimutan, yan, ganyan ang pag-ibig, damdamin mo't puso lamang. Kapag ikay umiiwas sa sakon at sa panganib, ay sadyang malinaw at buo pa ang iyong isip. Takot pa ang pag-ibig mo, hindi ka pa umiibig. Pag umibig pati hukay ay aariin mong langit. Sabi pa rin niya yon, no? So, kilig naman kayo dyan. So, dapat you marry only for love. No? Pagka doon sinasabi ng babae, ako hindi makasulat at ang nanay nakabantay. O hindi ako makatext at ang nanay nakabantay. Asahan mo, kaibigan, hindi ka pa minamahal. Pero pag nag-text na sa ibabaw mo ng hukay, minamahal ka na niya ng higit sa kanyang buhay. So, love is very important. And if we're going to be very intelligent about our choice of partners, where will the romance be? Mahalaga. Then, not only marry for love, but marry the one you love. Eh, mahal mo pala, di pakasalan mo. Kanina, pakasalan mo lang yung mahal mo. At kung mahal mo, di pakasalan mo. Ito naman, pakasalan mo kasi mahal mo eh. Ibig sabihin, nag-commit ka. Kasi pag hindi ka nag-commit, sabi nga ng kanta ni Karen Carpenter, freedom only makes it easy to say goodbye. Pag wala kang commitment, madali makipagkalas, madali makipag-goodbye kasi hindi ka committed. So, get committed para tahimik ang buhay. Yung walang commitment, sobrang free, akala nyo ba tahimik ang buhay nun? Hindi. Kadalasan nga, nagpapatahimik lang ng buhay mo kasi wala ka ng choice dahil committed ka. Because choices can complicate your life many times. And in the field of love, sometimes not having too many choices simplifies your life. So marry the one you love. Seal and bind your oneness with marriage or with a commitment that is equivalent to it. Mapalad po ang mga nagmamahalan na pwedeng magpakasal. Kasi maraming nagmamahalan, hindi sila pinapayagan ng kanilang kapaligiran, hindi pinapayagan ng lipunan na magpakasal. Kaya kung kayo ay kasal sa minamahal nyo, dapat marami na kayong pinapalampas. Huwag na kayong reklamo ng reklamo. Kung nakakapaglakad kayo sa mall, sa park, sa kalye, holding hands with the one you love, magpasalamat kayo sa Diyos. Maraming nagmamahalan ni hindi makapag-holding hands kasi marami magagalit. So if you have that kind of privilege, enjoy it and be kind to those who do not have it. And be thankful. Pagka nag-enjoy ka na ng ganung mga bagay, kahit na hindi ka maraming pera, kahit na hindi masyadong dami kang damit, pasalamat ka na. Kasi maraming mga pag-ibig, hindi malaya. At kung malaya kang naiibig at nakikipag-ibigan, ang laki-laking blessing na noon. Dapat, tambak-tambak na yung pasalamat o sa Diyos, bawasan mo na ang mga pagre-reklamo. Mapalad yung legalized, realized, and honored relationships by human tradition. And if you are among the privileged, be kind to those who fall in the cracks. Be kind to those whose loves are demonized by many people. Isa pa pong paraan ng pananahimik sa buhay in the context of a romantic relationship, love the one you are marrying or love the one you married. Ito naman yung sinasabi natin, kasal na kayo mahalin nyo na ang asawa nyo. Iyan na yan Napaka-komplikado para mag-isip pa kayo na palitan o ibahin. No? Mahalin na. Kasi ang puso naman natuturuan. Huwag lang naman yan monster, mamamahal mo rin. Yung madali naman ang puso, kung naghahanap ka ng dahilan para mahalin na isang tao, mamamahal mo. Pero pag naghahanap ka ng dahilan para hindi mo siya mamahal, talagang nga, kakamuhian mo pa. So what do we do, brothers and sisters? Para tahimik ang mundo, let people fall in love. Payagan natin sila na magmahal at makipagmahalan. Let people nurture love. Do not stand in the way. Do not play God. Do not play judge. Let people find their hearts and let people find love in their lives. So, ang sinasabi natin, love the one you married. In other words, dahil asawa mo na yan, kung minsan napilitan ka lang nun, o kaya ay nawawalan ka ng gana, pero sikapin mo, gumawa ka ng paraan to fall in love again. Especially kung hindi mo kaya, ayaw mo, at hindi pwedeng hiwalayan,
Kailangan turuan mo ang sarili mo na mahalin yan. Kesa naman, nandiyan ka pero nagtsatsaga ka lang. Nandiyan ka pero hirap ka. Kailangan gumawa ka ng paraan to fall in love with your partner. In case you have fallen out of love or in case you have never been in love. Because love can also be a decision. Like many things, to love is a decision. But I will decide to love you. Whether or not you're lovable, whether or not you love in return, if I decided to love you, then I love you. Love can also be a commitment. Kawikaan 18:22. Ang mabuting may bahay ay isang kayamanan. Siya'y pagpapala ni Yahweh, na si Yahweh lang ang may bigay. So, may mabuti kang may bahay, mahalin mo yan. Marami po sa mga may bahay hindi masyado na-appreciate kasi mahusay. You know, when you're good, you are seldom noticed. Parang isang tao, pag maganda yung kanyang kasuotan o ayos, halos hindi mo napapansin. Pero pag may mali, pansin na pansin mo yun. Pag ang isang bahay, maganda ang pagpapatakbo, dumadaan ng maghapon, wala ka napapansin. Kasi maganda ang takbo eh. Pero subukan mo walang tubig, walang kuryente, walang gas, walang mantika, walang toyo. Mapapansin mo lahat kasi may problema. At kaya maraming babae ang hindi napapansin ang sarili ng mga asawa kasi ang huhusay. Subukan nyo mag-walk out ng 3 araw pag hindi napansin kayo bigla. Di ba? Kasi hindi kayo napapansin eh. Ang galing-galing nyo. So, iintayin pa ba ng mga husbands na mangyari yun na mawala yung asawa nyo para nyo mapansin? Na hindi nyo pala alam kung nasan yung medyas nyo. Hindi nyo alam kung nasan yung kutsara. Hindi nyo alam kung nasan yung termos, nasan yung kape. So, mahalin na agad yan dahil nandyan. Appreciate. When a friend is very, very efficient, hindi mo napapansin. When somebody is very, very helpful, hindi mo napapansin. Subukan mong mawala yan sa buhay mo. Pag di ka napilay, saka mo lang mapapansin. Mabuti ng mabuti kung pwede mo pang maibalik sa buhay mo. Paano kung hindi na maibalik, na wala na talaga? Anong gagawin mo? Kaya hindi natin dapat binabaliwala yung mga taong napakahalaga at maayos ang kanilang contribution sa ating buhay. And very especially in the context of marriage. Many, many wives feel underappreciated. And some husbands also. But mostly it is the heartache of women. Because they are so efficient, their husbands don't notice that they are there. Kawikaan 5:18, kaya nga ba't mahalin ninyo ang kabiyak ng inyong buhay? Ang ligaya ay lasapin sa mapangunyang kantungan. So, enjoy the wife of your youth. Enjoy the presence of your spouse. Hindi yung may asawa ka na, naghahabol ka pa ng asawa ng may asawa, ang gulo-gulo, kaya walang katahimikan ang buhay. Efeso 5:33, mahalin ninyo ang asawa gaya ng inyong sarili. At pag ginawa mo yan, na minahal mo ang iyong asawa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, ano magiging ending? Hindi ka naman magiging kawawa eh. Kasi lalo ka niya mamamahal. At pag lalo ka niyang namahal, syempre, mas maganda ang buhay mo dahil mas mahal ka. At mamahalin mo siya lalo, mamahalin ka niya lalo, patas ang pagmamahalan niyo. Pero subukan niyo baligtarin, love less. Then that person will love you less. And because that person loves you less, you love less. Paubos ng paubos ang pag-ibigan niyo. Kung napapansin nyo na pababa ang level ng pagmamahalan nyo, paubos ng paubos, baligtarin nyo. And the only way to do that is to reverse the treatment. Love the other person more than you feel being loved. Magdilig ka para mabuhay yung halaman. Mag-fertilize ka para mamunga. Hindi yung, hindi na namumunga ito, lalo mong aalisan ng lupa. Di lalo siyang mamamatay. Maraming mag-asawa, ang simple-simple naman nun, ba't hindi nila maisip? Na they are falling out of love, nagkakalayo na ang loob, tapos magsisiraan pa. Hindi pa magbibigay ng mabubuting bagay. Kakalimutan mo pa yung mga mahalaga sa kanya. Saan patungo ang ganong relasyon? So it's important to unite and be one with the person you married. If you're married, do not divide your heart. Do not complicate your life. Ngayon, doon naman sa mga hindi matrimonyo, yung pag-iisa ng mga espiritu outside of the context of matrimony, yung general or non-marital oneness and connection, papaano pinapatahimik ang buhay? Be one with your kaibigan. Be true to your friend or friends. Kaibigan mo pala, di makipagkaibigan ka. Huwag mong abusuhin, huwag mong kawawain, huwag mong ignoren, kasi kaibigan mo eh. Mahalaga yun. Kawikaan 18:24, may pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. There is a friend who sticks closer than a brother. And when you have a friend who sticks closer than a brother, who loves you more than your brother does, who takes care of you more than your brother does, pahalaga mo dapat yun. Kasi hindi lagi nangyayari sa buhay ng tao
na may ganong kaibigan. Now, too many quantity friends may diminish quality friendships. Kung minsan naman, kaibigan mo ang lahat, anong natitirang tunay mong pakikipag-kaibigan? Kaya dapat, meron kang marami sigurong kakilala, pero kaunti lang yung minemaintain mo na talagang true friends. Because true friendship has to be nourished. You have to give time, you have to give effort, you have to give love, affection, attentiveness, presence. Hindi mo naman magagawa yun kung 100 yung kabarkada mo. When you talk to everyone, you talk to no one. That's why it is important to have one-on-one time with people, because then and only then can you really talk heart to heart. Kaya, hindi rin mabuti na napakarami mo sobrang tao sa mundo. Kasi ang mga yalang tingko-konti lang maibibigay mo, at the end of the day, nobody's happy. Dahil tingko-konti lang. Mabuti yung nagko-concentrate. Focus and intensity is important in friends. Huwag mong pabayaan ang iyong kaibigan. Ano ba kahulugan na may kaibigan ka? No? Hindi lang dahil meron kang katawanan, mas madalas, ang kaibigan mo yung kasama mo sa hirap. Yung talagang willing na dumaan sa hirap dahil sa iyo o kasama ka. Pag sobrang dami, mapapabayaan ang tunay na mahalaga. Lalong-lalo kung may asawa ka na, ang dami mo pang barkada, parang wala ka na sa lugar. A few friends will give you time to have quality relationships. Mahirap makipagkaibigan naman sa sobrang barkadero o popular. Yung daming tao. Parang gusto mong kantahin yung, I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. Kapila ka, kasi ang dami. So, nawawala yung mga mahalaga sana na pakikipagmabutihan. Remember that quality is expensive and quality is rare. Hindi pwedeng lahat may quality. Kasi binibigyan mo, ini-investan mo ng energy, ng time, effort, and lots of love. So, ano pinag-uusapan natin mga kapatid? Dalawang uri ng paraan na ang tao pwedeng magkaroon ng katahimikan. Katahimikan na nakukuha sa relasyon na matrimonial. Dahil payapa ang loob mo, may minamahal ka, may nagmamahal sa'yo, may karamay ka. At isang uri ng katahimikan naman na nakukuha mo outside of matrimony, which married people can also have up to a point. And especially unmarried people can have and enjoy in their life. Friendships that like Jesus shared with Martha and with Mary and with Lazarus, the friendship that existed between Jonathan and David, the friendship and the loving relationship that existed between Jesus and John the Beloved. Nakita natin yung mga examples. Let's not be afraid to love. And let us not be afraid to be loved. Ang mahalaga lang talaga yung pinipili mo kasi hindi pwedeng makipag-ibigan ka sa buong mundo. Kailangan binibigyan mo ng focus. But find oneness and connect with another soul. Actually, that is the main point. Another soul. In the context of marriage, in the context of friendship, people find peace when they are connected with another soul. And for you to really get connected, you've got to do your part so you get your share. Lucas 6:31, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ganun lang kasimple yun. Yung nakakasakit sa'yo, huwag mong gawin sa iyong kapwa. Yung nakakapagpatuwa sa'yo, yun ang sikapin mong gawin sa iyong kapwa. At sino ba po lalo na ang dapat gumagawa ng mga bagong kaibigan at pakikipagkaibigan? Yung mga nagkakaedad na. Kasi kadalasan marami tayong kaibigan nung elementary, nung high school, nung college. Tapos lalo na yung mga nag-asawa, naging busy sa career. Puro na lang colleagues, puro workmates, pero wala nang kaibigan kasi naging busy. Pero dapat dumarating ang panahon na tayo gumagawa ulit ng new friendships. Because friends divide our sorrow and multiply our joy. At kawawa naman ang isang may asawa na biglang nagka-problema sa kanyang asawa, wala man lang kaibigan na masumbungan. Wala man lang masabihan. Hindi man makapunta sa nanay dahil sisisihin ng nanay, sabi ko na sa'yo. Diba? Pag pumunta sa mga kapatid, layasan mo na yan, hiwalayan mo na yan. Kung kayo nakikinig sa ganyang mga payo, no? Yung pinahihiwalay ka, may problema lang kayo, pinahiwalay ka na ng mga kapatid mo. Tapos mag-Valentine's Day, date nilang kanilang asawa, ikaw ang kadate mo, kalendaryo. Wala kang kasama, sasabihin ng nanay mo, iwan mo na yan, dito ka na sa amin, tapos namatay na yung nanay mo, eto ka ngayon, wala kang kasama sa buhay. Hindi magandang payo, yung lagi mo sinasabing iwan. Liban lang, tinataganan pala siya ng asawa, pinapaso ng sigarilyo, binubusan ng kumukulong mantika. Pwede siguro na ilayo mo dahil danger.
Pero yung paghihiwalay, yan ang pinakahuling dapat ay pinapayo. Lalo ng pamilya. Ang pamilya, pag umuwi sa iyo ang iyong anak, may problema sa asawa, dapat tawagan mo yung asawa, pagkasunduin mo sila, huwag mong kampihan yung anak mo lang. Then siyempre, ikukwento nun sa iyo, siyang kawawa. Alam nga naman sabihin niyang, umuwi ako inay kasi napakasama ko asawa eh. Siyempre, laging mabait ako, masama yung asawa ko, laging ganyan ang kwento. So dapat pinagkakasundo yan. Kasi mahal man natin yung kapatid natin, anak natin, hindi naman natin masasamahan yan araw-araw, oras-oras, tulad ng pagsama ng isang partner niya. Dapat itinataboy natin pabalik sa asawa. Kahit pa less than perfect yung marriage na yan. Because it's still the best thing for the person. Na meron siyang sariling, kumbaga man siya ay vine, may sarili siyang mapuluputan. Kasi hindi ka naman pwede makipagpuluputan dyan dahil meron ka naman sariling kapulupot. Diba? Kaya kailangan, binibigyan natin sila ng ganyang uri ng laya. And in friendships, be true, be loving, and be faithful. Give of yourself. 1 Samuel 18:3-4. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, isinumpa niya na sila'y magiging magkaibigan habang buhay. Ibinigay niya kay David ang kanyang balabal at kagamitang pandigma, pati ang kanyang tabak, pana at sinturon. Alam niyo ang ibig sabihin para sa crown prince na si Jonathan, na ibigay kay David ang lahat ng symbols of his royal office, yung kanyang balabal, yung kanyang mga kagamitang pandigma, yung kanyang symbolic sword, yung mga pana, sinturon, ibinigay niya talaga lahat ng pinakamahalaga sa kanya dito kay David. At nagsumpaan sila na magiging magkaibigan habang buhay. Kaya nung si Jonathan ay namatay, ganun na lamang ang pagluluksa ni David. David eulogized Jonathan, 2 Samuel 1:26, NIV. Sabi niya, I grieve for you, Jonathan, my brother. You were very dear to me. Your love for me was wonderful, more wonderful than that of women. Mas kahanga-hanga pa ang pag-ibig mo sa akin kaysa pag-ibig ng mga babae. At alam niyo, na napakarami naging babae ni David. Ang dami-dami niya naging asawa. Pero sabi niya, Jonathan, sa Tagalog, sa pagpanaw mo, kapatid kong Jonathan, ngayon ako'y nagluluksa. Pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. And Jonathan's love could be compared by David to the love of women because David had so many women loving him. And he said, none of these women surpassed the way you love me. At gano'n na lang ang naging pagluluksa niya. Dahil sila nagkaisang loob. At napakatagal na yun ang nagbigay sa kanya ng steadiness, ng anchor, yung friendship nila na yon. Hindi yung mga babaeng dumating at lumabas sa kanyang buhay, kundi yung kanyang kaibigan. Pagbuo ang tao sa loob, pagbuo ang tao sa kanyang espiritu, pag siya'y nagmamahal at minamahal, pag siya'y tapat at pinagtatapatan, tahimik ang mundo, tahimik ang buhay. Kaya so far sa discussion natin, a love affair with a romantic partner or a love affair with a friend. Doon pa lang naman tayo nag-uusap eh. Pero kung wala sa kalagayan na yan, kayo sa pinag-uusapan natin, because not everybody will find themselves in this category, just in case that there's anybody who doesn't fall under this category, well, find yourself. Find your place. Find your peace. Because most teachings and presumptions are for the majority, for the so-called normal or the majority. But seldom is a general teaching for a general audience fully relevant and kind and nurturing to minorities. Seldom is a teaching for everybody fitted for those who are not conventionally classified. Seldom is a general teaching kind to those who fall in the cracks. And in case any one of us falls in the cracks, it is your right, it is your privilege to find your place, to find where you will be peaceful, at kailangan hanapin mo ang mamahalin mo at makikipagmahalan sa iyo. Those who fall under these circumstances are no less human. They are known and loved by God, and they are worthy of a peaceful and meaningful life, just like everybody else. So find your peace. Lumagay ka kung sa katahimik, kung sa kaswak, dun ka lumagay. There is a place for everyone in this big world. Mateo 10:29 hanggang 31. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunman,
kahit isa sa kanila hindi mahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng iyong Ama. At kayo, maging ang buhok ninyo ay bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang tao, ang bawat nilalang, mahalaga sa Diyos. Pinapahalagahan ka man,